Hello mga kamaestro, welcome back again to our channel and isang episode na naman ng ating vlog sa araw na ito. And nandito pa ako sa opisina o gabi na. It's almost 10 o'clock. Bago ako babiyahe dahil pag nagbiyahe ako mamaya hindi na ako makapag-vlog dahil nakamotor lang ako ngayon. So pag-vlog na muna tayo bago ako umalis. So nung nakaraan, pinag-uusapan natin yung regarding sa architect's fees. No? And sabi ko nga, maraming paraan kung paano mag-charge ng architect's fees sa ating kliyente. Nung nakaraang araw, ang diniscuss natin ay ang pag-charge natin ng percentage fee, na kung saan ang ating percentage fee ay hati-hati, no? Doon sa tinatawag nating schematic design, design development, construction phase, no, and periodic visit. Pero may tinatawag tayong architect's fee na kung saan pwede natin gamitin ang multiple personnel direct expense. So itong multiple personnel direct expense, ito yung architect's fee na kung saan halimbawa, maliit lang yung project, no? Lalo na sa mga residential, ideal ito sa mga residential, na kung saan mag-assign ka lang ng isang staff mo or isang CAD operator halimbawa na mag-prepare based sa timeline na ibibigay mo sa kliyente. And yung timeline na yun yung timeline na kung saan may number of personnel ka na gagawa ng trabaho. And naka-factor doon ang kanilang rate per hour or rate per day, kung ilang araw nila gagawin yon. And factor in mo rin doon ang overhead ng opisina, overhead ng supervising architect na mag-check ng design. At yung fee na lalabas doon ay yun ang ibibill mo sa client. No? Kung halimbawa, nag-submit ka sa client ng good for 4 weeks lang gagawin yung pinapadesign niyang bahay. So, sa 4 weeks na yon may rate per day. Alam ng kliyente na meron kang 2 taong na-assign. So, i-factor in lang yon yung rate ng tao at saka yung overhead ng opisina at yung overhead ng supervising architect or yung architect na kung saan under sa kanyang charge and supervision itong mga staff na ito. So hindi siya kalalabasan na percentage base. Kaya kung titingnan mo, of course medyo maliit ang kalalabasan ng fee na yon kumpara sa percentage base. Pero yan naman ay kung halimbawa ang kailangan ng kliyente ay for building permit purposes, hindi niya naman kailangan yung magarang bahay na katulad ng mga malalaking bahay na elegant, no? Ang mga bahay na pinapagawa niya halimbawa ay yung mga medyo maliit lang, no? Mga less than 100 square meter o 2-bedroom residence, no? Na hindi magarbo, no, basic na basic lang. So pwedeng gamitin ang personnel multiple direct expense para hindi naman ganon kalaki ang magiging charge ng architect sa isang kliyente. So tandaan natin na hindi sa lahat ng oras ay kailangan natin mag-charge ng 10%. May mga araw, no, may mga kliyente na talagang hindi kayang magpatayo ng mga malalaking bahay, no? At ang kanilang project ay tamang matirhan lang nila, no, at ng kanyang pamilya. So, sinasabi ko nga, ang isang arkitekto ay nagdi-design ng bahay ng isang kliyente, hindi katulad lang ng palagi nating sinasabi na kailangan pag nag-design ka ng bahay sa isang kliyente ay 32,000 per square meter, 34,000 per square meter. Kasi kung yan ang mindset natin sa pagdidesign ng structure, ang hinahanap nating kliyente ay ang mga kliyente lang na mayayaman. Mawawala ngayon sa sirkulasyon, sa serbisyo ng isang arkitekto, yung mga
low-income family living. No? So alalahanin natin, no, although na kailangan din nating kumita paminsan-minsan or magkaroon din ng kaunting pambili ng pangangailangan natin na paminsan-minsan sa ating pamilya. Pero ang goal talaga ng isang arkitekto ay magbigay ng serbisyo either sa low family income, medium family income, or sa mga high family income. No? So, between the line ng mga client na yan, dapat alam mo kung paano mo ilulugar ang isang kliyente na maibigay mo ang iyong serbisyo sa kanila na naaayon doon sa capacity ng pagbayad ng isang kliyente. So ito palagi ko sinasabi, no, even sa aking mga estudyante before, na kung ikaw ay nanggaling sa mababang antas ng pamilya, ang iyong magiging kliyente probably ay yung mga ka-level ng pamumuhay ng pinanggalingan mong pamilya. Kung ikaw ay nanggaling sa mayamang pamilya, of course, yung expectation mo rin ay mga mayayamang pamilya din ang iyong magiging kliyente. No? Kaya nga yung iba nagre-resort sa employment opportunities, no? Hindi sa practice of profession talaga. Dahil mahirap maghanap ng isang kliyente na sinasabi natin gusto natin talagang magarbong bahay. So kung nanggaling ka sa isang mababang antas na pamilya at magkaroon ka ng kliyenteng ganyan dahil talagang magaling ka mag-design, bonus yon. No? So, yun ang lagi nating tandaan na dapat doon tayo sa serbisyo una. Pangalawa lang ang financial interest natin. No? Kasi pwede naman tayong mag-design ng isang bahay sa mga mababang antas na pamilya na maibigay natin ang pinaka-the best natin na design solution na naaayon lang doon sa mga materyales at sa setup na kailangan lang nila, no? Ang palagi kasi nating tinitingnan ay ang pag-design talaga ng mga structure na pangmayaman. So, doon tayo nagpa-factor in. Sinasabi natin, pag nagpatayo ka ng bahay ngayon, ang factor ngayon is 32,000 per square meter na, 36,000 per square meter na. So, kung yan ang mindset natin, hindi arkitekto yung mindset mo. Ang mindset mo ay isang contractor. Bakit? Hindi ka na innovative mag-design. Nagdi-design ka na lang ng basic na design base doon sa design ng isang contractor. At hindi ka nagdi-design na isang arkitekto na nag-i-introduce ng innovation, nag-i-introduce ng value engineering, nag-i-introduce ng design solution sa isang kliyente na pwedeng magiging pasok lang doon sa kanilang budget using either indigenous materials, yung mga basic materials na nakikita natin, or even yung mga recycled materials. No, hindi mo na ginagawa yun bilang isang arkitekto. So, dapat ibahin din natin yung mindset natin. No? Although, nandun na tayo na kailangan nating magkaroon ng magarbong kliyente, pero kung kailangan natin serbisyuhan ang mga prospect clients na nangangailangan ng ating serbisyo na hindi kaya magpatayo ng mga mansyon, no? Hindi kaya magpatayo ng mga magagarbong bahay, kailangan tulungan pa rin natin yon at mag-design tayo ng nararapat lamang para sa kanila at mag-charge tayo ng ating architect's fee based on multiple personnel direct expense. So, yun lang, no? Gusto ko lang i-remind sa lahat na hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating i-pressure ang isang kliyente sa 10%, 6%, 32,000 per square meter. Bakit? Hindi na tayo nagiging arkitekto, nagiging contractor na ang mindset natin. Sayang ang ating pinag-aralan pag ganyan ang nangyari. Okay? So, thank you mga kamaestro. And naway nakapagbigay tayo ng panibagong aral sa lahat. And pipilitin natin na makapag-vlog tayo sa araw-araw or kung hindi man araw-araw, every other day. So, shout out doon sa mga na-meet ko sa Pangasinan nung mag-talk kami ng Architect Jess Chua.
Shout out dyan sa mga estudyante sa Batangas State University, Alangilan na campus, no? And doon sa mga tumapik sa akin during the National Convention ng UAP, no? Maraming salamat sa pagtangkilik sa aking YouTube channel at sana ipatuloy na manonood kayo ng aking mga vlog at may share sa iba para makatulong tayo pareho sa ating industriya bilang isang arkitekto. Magandang araw sa lahat.